Pag nakapagsagawa ka ng Hajj, lagi mong isipin na isa sa reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, pag uwi mo sa bansa mo, para kang sanggol na walang kasalanan. Lahat na nakalipas na kasalanan mo ay binura ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa pagsasagawa mo ng Hajj. Marami tayong kilala na ganito eh. Nung nasa Madina, nasa Makkah, napaka-religyoso, nagsasala. Pero nung nakauwi siya sa kanyang lugar, hindi na siya nagsasala. Tapos pag hindi mo tinawag na kagi o haji, ay magagalit yun. Bakit hindi mo ko tatawagin na haji o di kaya kagi? Nakapag-hajj ako eh. Subhanallah. Walang ganun sa Islam. Nakapag-hajj ka man, pag uwi mo sa bansa mo, hindi ka na marapat na tawagin na haji o di kaya kagi. Kasi tinatawag lang yun kapag nandun ka pa sa akto na pagsasagawa ng hajj. Pwede kang tawagin na hajj pag nandun ka. Pero pag nakauwi ka na, huwag mo na idugdong sa pangalan mo yung pangalan na kagi o di kaya haji. Kasi wala sa Islam yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, walang tumawag sa kanya na ganun. Parang ganito lang yan. Pag nakita mo yung kapatid mo na nagsasala, ang tawag sa kanya, musalli. Pero pag tapos na siya magsala, tatawagin mo pa rin ba siya nagsasala? Hindi. Kasi tapos na eh. Ganun din yung pangalan na haji. Kaya nakakalungkot lang isipin, marami mga tao na ganito, nakapagsagawa sila ng hajj, pag uwi nila sa kanilang bansa, di na sila nagsasala. Tapos magagalit pa yung pag hindi tinawag na haji. Subhanallah. Kung nandun siya sa Muzdalifah, nag-iipon sila ng mga malilit na bato para i-practice yung ginawa ni Abraham sa pagsasagawa ng hajj. Naghagis sila ng mga malilit na bato. Pag uwi niya sa bansa niya, hindi siya nagtatapon ng bato. Nagninegosyo ng bato. Subhanallah. May mga tao na ganun. Hindi nila pinangangalagaan yung pagsasagawa nila ng hajj. Kung doon sa Muzdalifah, nagbabato sila ng syaitan, dito sa bansa natin, pag uwi niya, yung business niya ay galing sa bato. Gumagamit ng bato. Tapos nung nasa Makkah pa siya, ang palagi niyang bit-bit ay sajadah. Kasi palaging nagsasala, aktibo sa pagsasala. Pero nung umuwi siya sa Pilipinas, palaging manok ang bit-bit niya. Subhanallah. Tapos magagalit ka na hindi ka matatawag na haji o di kaya kagi. Mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panibagong pagkakataon at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Ito ay dapat na palagi sa atin ang pagpapasalamat natin sa Allah sa mga biyaya na tinatamasa natin sapagkat yun ay kabilang sa katangian ng tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi pa man din natin narating o naabutan itong buwan na ito na isa sa buwan na pinaka-espesyal sa mga mananampalataya, ang buwan ng Dzulhijjah, pero ito ay nalalapit na rin sa atin na maabutan natin ang buwan na ito at dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maabutan natin at mapagtagumpayan natin itong buwan na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga pagsamba sa Kanya. Hindi lingid sa kaalaman natin mga kapatid na paparating sa atin, humigit kumulang isang araw ay papasok sa atin ang buwan ng Dzulhijjah at isa sa napapanahong usapin sa buwan na ito ay tungkol sa mga tao na meron silang kakayahan na sila'y nakakapagsagawa ng hajj, sila'y nagkukurban at yung mga tao na sila'y nag-ayuno sa Yawm Arafah sa ikasiyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah at higit sa lahat ay ang mga tao na sinasamantala nila yung unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah sa pamamagitan ng mga pagsusulit nila sa mga ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, paggawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Ngayon mga kapatid, tatalakay natin kung ano nga ba yung mga gantimpala o gantimpala ng mga tao na sila ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makapagsagawa sila ng hajj. Dahil sa sila ay may kakayahan, financially fit, physically fit, ay nagiging obligado sa kanila ang pagsasagawa nila ng hajj sa buwan na ito. At hindi lingid sa kaalaman natin, itong buwan na ito yung buwan na nagtitipon-tipon ang mga taong may kakayahan sa Makkah upang isagawa ang isa sa haligi ng pananampalatayang Islam, yung paglalakbay natin sa Makkah upang isagawa natin ang Hajj. At gayon din, talakay natin sa maikling oras na ito kung ano yung gantimpala ng mga tao na sila ay nag-aalay ng kurban, udhiyah.
dito sa buwan na ito at ano yung gantimpala ng tao na makapagsagawa siya ng isang araw na pag-aayuno sa ikasiyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah na ito ay tinatawag natin na Yawmu Arafah. At pangkalahatan, ano yung magiging gantimpala ng mga mabuting gawain natin dito sa unang ikasampung araw sa buwan ng Ramadan, buwan ng Dzulhijjah. Unang-unang mga kapatid, dumako tayo sa gantimpala ng isang tao na may kakayahan na magsagawa ng Hajj. Alam natin, sa pagsasagawa ng Hajj, ito ay kasama sa haligi ng Islam. Ibig sabihin, obligado ito sa bawat Muslim. Pag ito ay kasama sa haligi ng Islam, magiging panagutan ng isang tao kapag hindi na ito ginawa, katulad ng pagdarasa ng 5 beses. Pero sa pagsasagawa ng Hajj, ang inoobligahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga tao na meron silang kakayahan. Meron silang pinansyal na magagastos patungo sa paglalakbay sa Makkah upang isagawang Hajj at physically fit sila. Kasi kahit na financially fit ka, pero hindi ka naman physically fit, ibig sabihin may sakit ka, hindi ka pa rin inoobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa ng Hajj. Kinakailangan, financially capacity ka, at gayon din, financially fit ang katawan mo para kaya mo magsagawa ng Hajj. At kapag alam mo sa sarili mo na nasa iyo itong dalawang kondisyon na ito, kinakailangan na magsagawa ka ng Hajj sapagkat ito ay obligado sa iyo. Pero kung wala ka naman dito sa dalawa na ito, kulang ka dito sa dalawa na ito, kahit na malakas yung pangangatawan mo, pero wala ka namang sapat na source, income, para maglakbay doon sa Makkah, ay hindi ka inoobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa ng Hajj. Kaya isa sa malaking gantimpala ng tao na makapagsagawa ng Hajj, mga kapatid, ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay magandang balita sa mga tao na may kakayahan. Ito yung lamang ng tao na may kakayahan in terms of sa kanilang pamumuhay dito sa mundo kumpara sa mga tao na walang kakayahan. Kasi ang katotohanan, ang nakakapagsagawa ng Hajj, yung tao na may kakayahan. So isa sa magandang balita sa kanila, kapag ikaw ay nakapagsagawa ng Hajj, ang gantimpala nito sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Sabi ng Rasulullah, yung pagsasagawa ng umrah at sa susunod na umrah, yung pagitan ng dalawang umrah, ito ay kaffaratun lima bainahuma. Ito ay pagbubura ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalanan ng isang tao na nakapagsagawa siya ng umrah. Wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. At ang Hajjul Mabrur, ang tao nakapagsagawa ng Hajjul Mabrur, wala sa kanya ang gantimpala maliban na lang sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay magandang balita sa mga tao na nakapagsagawa sila ng Hajj. Kasi paraiso ang igagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ngayon, ano ang tinatawag na Hajjul Mabrur? Ibig sabihin, sabi sa pagpapaliwanag ng maulama natin, ang ibig sabihin ng Hajjul Mabrur, ito yung pagsasagawa ng tao ng Hajj na ito ay naaayon sa pamamaraan ng Islam. Kung ano yung pamamaraan na tinuturo sa atin sa pananampalatayang Islam, ano yung mga sunnah sa Hajj, ano yung mga wajib, ay idinadaan niya doon sa mga kondisyon na yon. Pangalawa, sabi ng maulama natin, itong Hajjul Mabrur, ito yung mga tao na nagsasagawa sila ng Hajj na ang kayamanan, ang pera, na ginagastos nila dito ay galing sa halal. Kasi kapag yung pera na ginamit mo sa Hajj ay hindi galing sa halal, kundi ito ay galing sa haram, hindi siya matatawag na Hajjul Mabrur. Ibig sabihin, walang silbi yung Hajj niya. Kasi yung ginamit niya, yung pera niya ay galing sa haram, galing sa gambling, galing sa ipinagbabawal na gamot, galing sa korupsyon. So walang silbi, hindi siya matatawag na Hajjul Mabrur. Isa ito sa iniingatan ng tao na may kakayahan na yung gagastusin mo sa paglalakbay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, to be specific sa Makkah, sa pagsasagawa ng Hajj, see to it na yung gagastusin mo doon ay galing sa halal at hindi galing sa haram. Kasi sa panahon natin ngayon, di naman lahat, pero marami ng mga tao na nagiging careless sila dito sa bagay na ito. Parang wala silang pakialam kung saan manggagaling yung kayamanan na nagagastusin nila sa kanilang pagsasagawa ng Hajj. Marami mga tao na ganito. Yung gastusin nila,
sa pagsasagawa nila ng Hajj ay galing sa ipinagbabawal na gamot. Galing sa negosyo na ganun. Subhanallah. Ilayunawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung uri ng mga tao. Tandaan natin mga kapatid, dapat na ang gagastusin natin dito ay galing sa halal at hindi galing sa haram na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin yung gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala na paraiso para sa tao na makapagsagawa siya ng Hajjul Mabrur. Pangalawang hadis na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na makapagsagawa ng Hajj, sabi niya, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yapsuk raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Sabi ng Rasulullah, kung sino man anya ang nakapagsagawa ng Hajj para sa Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarfuth, ibig sabihin na yung pagsasagawa niya ng Hajj, habang siya nandoon sa pagsasagawa ng Hajj, ay wala siyang ginagawang kahalayan. Ibig sabihin, lumayo siya sa pakikipagtalik niya sa kanyang asawa habang isinasagawa niya yung Hajj, walam yapsuk, at lumalayo siya sa mga masasamang gawain habang siya nagsasagawa ng Hajj, isasagantimpala, sabi ng Rasulullah, raja'a kayawmi waladathu ummuhu. Babalik siya sa kanyang bansa, sa kanyang lugar na parang kakapanganak pa lang sa kanya ng kanyang nanay. Masya Allah. Ibig sabihin, burado yung kasalanan ng tao na yun. Parang yun ang tinatawag natin na born again. Yun ang totoong born again eh. Kasi pag nakapagsagawa ka ng Hajj, lagi mong isipin na isa sa reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, pag uwi mo sa bansa mo, para kang sanggol na walang kasalanan. Lahat na nakalipas na kasalanan mo, ay binura ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa pagsasagawa mo ng Hajj. Isa ito sa privilege ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na may kakayanan magsagawa ng Hajj sapagkat meron silang pagkakataon na makapagbalik loob sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Puwera na lang sa isang tao na marami tayong kakilala na ganito eh. Noong sila'y nasa pagsasagawa ng Hajj, pagdating nila dito sa Pilipinas, hindi nila pinangalagaan yung pagiging o pagsagawa nila ng kanilang Hajj. Anong ibig sabihin? Marami tayong kilala na ganito eh. Nung nasa Madina, nasa Makkah, napaka-religyoso, nagsasala. Pero nung nakauwi siya sa kanyang lugar, hindi na siya nagsasala. Tapos pag hindi mo tinawag na Kagi o Haji, ay magagalit yun. Bakit hindi mo ko tatawagin na Haji o di kaya Kagi? Nakapag-Hajj ako eh. Subhanallah. Walang ganun sa Islam. Nakapag-Hajj ka man, pag uwi mo sa bansa mo, hindi ka na marapat na tawagin na Haji o di kaya Kagi. Kasi tinatawag lang yun kapag nandun ka pa sa akto na pagsasagawa ng Hajj. Pwede kang tawagin na Hajj pag nandun ka. Pero pag nakauwi ka na, wag mo na idugdong sa pangalan mo yung pangalan na Kagi o di kaya Haji. Kasi wala sa Islam yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, walang tumawag sa kanya na ganun. Parang ganito lang yan. Pag nakita mo yung kapatid mo na nagsasala, ang tawag sa kanya, musalli. Ibig sabihin, nagsasagawa siya ng Hajj sa oras na yun. Pero pag tapos na siya magsala, tatawagin mo pa rin ba siya nagsasala? Hindi. Kasi tapos na eh. Ganon din yung pangalan na Haji. Kaya nakakalungkot lang isipin, marami mga tao na ganito, nakapagsagawa sila ng Hajj, pag uwi nila sa kanilang bansa, di na sila nagsasala. Tapos magagalit pa yung pag hindi tinawag na Haji. Subhanallah. Kung nandun siya sa Muzdalifah, nag-iipon sila ng mga malilit na bato para i-practice yung ginawa ni Abraham sa pagsasagawa ng Hajj. Naghagis sila ng mga malilit na bato, pag uwi niya sa bansa niya, hindi siya nagtatapon ng bato. Nagninegosyo ng bato. Subhanallah. May mga tao na ganun. Hindi nila pinangangalagaan yung pagsasagawa nila ng Hajj. Kung doon sa Muzdalifah, nagbabato sila ng syaitan, dito sa bansa natin, pag uwi niya, yung business niya ay galing sa bato. Gumagamit ng bato. Tapos nung nasa Makkah pa siya, ang palagi niyang bit-bit ay sajadah. Kasi palaging nagsasala, aktibo sa pagsasala. Pero nung umuwi siya sa Pilipinas, palaging manok ang bit-bit niya. Subhanallah. Tapos magagalit ka na hindi ka matatawag na Haji o di kaya Kagi. So ang punto natin mga kapatid, wag natin abusuhin yung rahma sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di porkit pinatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sasagupain mo na naman yung mga panibagong kasalanan na ipinagbabawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan mo, dahil pinatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, para kang isang sanggol na walang kasalanan, panatilihin mo yun hanggang sa pagdating ng iyong kamatayan. Hindi yung, okay na, kasi nakapagbagong buhay na ako eh.
Katulad ng dati, gagawa naman tayo ng panibagong kasalanan, subhanallah. Sila yung mga tao na mapang-abuso sila sa ni'ma, sa habag na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga kapatid, ang isang tao na nagsasagawa ng Hajj, lahat ng kanyang ginagastos doon sa pagsasagawa ng Hajj ay para siyang gumastos sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nafaqatu fil hajji kan-nafaqati fi sabilillah bi 700 dhi'fin." Ang anumang gastusin ng tao, ginugugol niya sa pagsasagawa ng Hajj ay para siyang gumastos, nagsadaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 times. Masya Allah. Ibig sabihin, halimbawa, kapag yung gastusin mo ay yung nagastos mo sa pagsasagawa ng Hajj ay umabot ng 200,000, something like that, tapos kapag i-multiply mo ng 700 times yun, ang reward, ang katumbas na ginawa mong sadaka o ginastos mo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay humigit kumulang 140 million. Ganun ang katumbas ng sadaka na ginastos mo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sa tawang makapagsagawa ng sadaka na ganun kalaki ang halaga ng ginawa niya para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung mga kabilang sa gantimpala ng tao na nakakapagsagawa ng Hajj o di kaya nakakapag-umrah siya. Pangalawa, itong usapin ng pagsasagawa ng kurban. Sapagkat hindi lingid sa kalaman natin na itong buwan ng Dzulhijjah na ito rin ang buwan na tayo ay nagsasagawa ng kurban o di kaya udhiyah. Ngayon, ang malaking katanungan sa bawat isa sa atin, ano nga ba yung gantimpala ng pagsasagawa natin ng kurban? Kasi maraming mga tao na ginagawa nila ito pero hindi man lang pumasok sa kanilang isipan na mabatid nila kung ano yung gantimpala ng kanilang ginagawa. Ano yung reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na makapagsagawa siya ng kurban? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, "Ma'amali adamiyu min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam." Sabi ng Rasulullah, walang gawain ang anak ni Adan sa araw ng kanyang pag-alay o pagkukurban para sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kalugod-lugod, pinakamainam, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa pagpatak ng dugo. Ibig sabihin, walang pinakamainam na gawain ng tao sa mismong araw ng kanyang pag-alay ng kurban para sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lang doon sa pagpatak ng dugo ng hayop na kanyang inalay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam na gawain natin sa mismong araw na tayo ay nagsasagawa ng kurban. Sa pagpatak pa lang ng dugo, yun ang pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga ibada mo. Sa lahat ng pagsamba mo, mas mainam yung pagpatak ng dugo ng hayop na inalay mo sa araw na yun kumpara sa pagbabasa mo ng Quran, pagtatahajud mo, pagsasadaka mo. Yun ang pinakamainam na gawain ng isang mananampalataya sa mismong araw ng kanyang pagsasagawa ng kurban. Sapagkat sabi ng Rasulullah, isa sa kahigitan ng tao na makapagsagawa ng kurban, wa innaha lata'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ashhariha wa azlafiha. Sapagkat sabi ng Rasulullah, darating sa kabilang buhay ang mga sungay, ang mga buhok, balahibo, at ang mga kuko ng mga hayop na kanyang inalay bilang udhiyah o di kaya kurban para sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay idagdag sa kanyang mabuting timbangan. Masya Allah. Yung balahibo ng hayop na inaalay natin, kasama ang kaniyang kuko at ang kaniyang sungay, darating yan sa kabilang buhay upang idagdag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng mga mabuting ginawa natin dito sa mundo. So, paano pa sabihin ng tao? Paano ka pa hindi makontento sa gantimpala ng pagsasagawa ng kurban? Anong maging dahilan para hindi mo samantalahin itong kabutihan na ito na magagawa mo habang ikaw ay nabubuhay? At sabi ng Rasulullah, karugtong ng hadis, wa inna damma la yaka'u minallahi bimakanin qabla ay yaka'u minal ard. At katotohanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pumapatak ang dugo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar bago pa man ito pumatak sa lupa. Ibig sabihin, kapag inaalay mo na yung hayop, bago pa man pumatak yung dugo niya sa lupa, ito ay tinanggap na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalista na sa Kanya na ginawa mo yung isa sa uri ng Kanyang pagsamba sa Kanya. So, di pa man din pumatak yung dugo na yun,
nakalista na sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggap na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-alay mo sa Kanya. Kaya sabi ng Rasulullah, fatibu biha nafsan, maging masiyahan kayo sana. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa ginagawa niyong pag-alay o pagsasagawa ng kurban o dahiya sa buwan ng Dzulhijjah. So isa yan sa gantimpala ng isang tao na makapagsagawa ng kurban o di kaya o dahiya sa buwan ng Dzulhijjah. Pangatlo mga kapatid, sa isang tao na makapag-ayuno na kahit isang araw lang sa ikasiyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah o di kaya ito ang tinatawag natin na Yawmu Arafah. Ito yung ikasiyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah na pinag-aayunuhan natin. At alam nyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, noong tinanong siya kung ano yung reward ng tao na makapag-ayuno na kahit isang araw lang, which is yan yung ikasiyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Binubura ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taon na nakalipas na kasalanan at isang taon na magiging kasalanan niya. Ibig sabihin, 1 year in the past at 1 year in the future. So ang total nun ay 2 taon na kasalanan na ginawa ng tao ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pag-aayuno ng isang araw lamang sa ikasiyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah. So, wag natin palampasin yung pagpapatawad, yung forgiveness ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sa loob ng isang araw na magtiis ka, mag-fasting ka, ay makakamit mo ang 2 taon na kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Sinasabi ng mga ulama natin, kung kaya ng isang tao, mas mainam na pag-ayunuhan mo yung siyam na araw. Simula sa unang araw ng Dzulhijjah hanggang sa ikasiyam na araw, mas mainam kung kakayanin ng isang tao ay pag-ayunuhan mo yung 9 days na yun. Mas malaki ang reward mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag hindi mo kaya, maraming mga obstacles kung bakit hindi mo mapag-ayunuhan yung 9 days, kahit yung ikasiyam na araw lamang, wag mo palampasin ito dahil lamang sa kapatawaran na inaalok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang tao na makapag-ayuno sa Yawmu Arafah. Pang-apat mga kapatid, pangkalahatan na magiging reward ng gawain natin dito sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah, bukod dun sa pagsasagawa ng Hajj, pagkukurban, pangkalahatan, lahat ng mga ibada natin, mga mabubuting gawain natin, dito sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah, ay ito ang pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga mabuting gawain natin sa buwan ng Dzulhijjah, sa 10 days, ay ito ang pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain na ito, katulad ng pagbabasa ng Quran, pagbibigyan ng sadaka, pagiging mabuti natin sa ating magulang. Anumang mga mabuting gawain sa pananampalatayang Islam ay ang walang makakapantay sa kabutihan sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Sabi ng Rasulullah, wala nang pinakamainam na mga araw na tayo ay gumawa ng mga mabubuting gawain, mga amalu salih, mga mabuting gawain na ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbu ilallah. Ibig sabihin, pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na yan, yani ang ibig sabihin, sabi ng Rasulullah, ay ang unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah. Pag nagbasa ka ng Quran sa mga araw na yan, yan ang pinakamainam na pagbabasa mo ng Quran kumpara sa mga ordinaryong araw, hindi kaya ordinaryong buwan. Kaya nung sinabi ng Rasulullah, nagtanong ang mga sahaba, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kahit ba ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila mapapantayan yung reward ng tao na gumawa ng kabutihan sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal walal jihadu fi sabilillah. Kahit ang pakikipaglaban sa landas ng Allah ay hindi makakapantay sa reward ng mga kabutihan na gagawin natin sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalik bi syai'in. Maliban lang, sabi ng Rasulullah, ang makakapantay sa reward niya, sa gantimpala niya, ay ang isang tao, isang lalaki na siya ay pumunta sa jihad. Nagpresent siya ng kanyang sarili, pumunta siya sa jihad, kasama ang kanyang kayamanan, at ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan ay wala man lang nakabalik doon.
yun lang ang makakapantay sa reward ng mga kabutihan na gagawin natin sa unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, ang makakapantay lang dito mga kapatid, yung tao na nasyahid siya, namatay siya sa pagkipaglaban sa landas ng Allah, ginastos niya ang kanyang sarili at ginastos pa niya ang kanyang kayamanan para sa landas ng Allah, yun lamang ang makakapantay sa gantimpala ng isang tao na gumawa ng kabutihan pagsamba sa Allah dito sa unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, sapagkat mga kapatid, itong 10 days na ito ay sinumpaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalil asr. Sumpaman sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsikat ng bukang liwayway at sa 10 araw. Ibig sabihin ng walayalil ashr, ito yung 10 gabi sa buwan ng Dhul-Hijjah. First night of Dhul-Hijjah. Sinumpaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay manumpa sa isang bagay, nangangahulugan na wala tayong dahilan para tayo ay magduda na ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah ang siyang pinakamainam na mga araw, mga gabi na tayo ay gumawa ng kabutihan pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nanumpa sa atin na yan ang pinakamainam na mga araw na tayo ay gagawa ng mga pagsamba sa Kanya.